Meron akong nakuhang kayamanan, kung ano ito, aalamin natin, kilatisin natin, ipapakita ko sa inyo kung anong klase itong nakuha kong kayamanan. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan diya sa Kabisayaan ug Kamindanoan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magbabalik na naman po tayo sa atin pong pagbabahagi, no? At ang ating ipapakita sa inyo ngayon ay ang kayamanan na atin pong natagpuan na posible po marami sa ating mga kababayan ang hindi kilala, hindi alam po ang mga ganitong klaseng kayamanan. Ito ay mas mahal pa sa ginto, no? Para sa atin kaalaman, dagdag kaalaman, ito po ay ang tinatawag na antique na plus ivory pa, no? So dalawang pinanghahawakan natin na ebidensyang masasabi nating legit na kayamanan ito. So atin nga itong pag-uusapan kung papaano siya papasok sa legit na kayamanan, totoong kayamanan itong ating nakuha, no? Kasi maraming mga ganitong klase na hindi tunay, no? Na ivory. Ivory, yung ngipin po ito ng elepante, no? Yun nga na topic natin, ngipin ng elepante ay mas mahal pa sa ginto ito. More than gold. Price more than gold ang mga ganitong klaseng kayamanan. So sa mapapansin natin na kung atin po siyang itatayo, ito po ay design ng Egypt, no? Ito po yung paraon, no? At ito ay yari sa ivory, elephant tusk, no? Yung sinasabi nilang ngipin ng elepante. So hindi ito masasabing imitation o gawa lang dito sa atin o gawa na dinidisplay sa Shopee o Lazada, sapagkat ito po ay sobrang luma, no? Sobrang antigo. Makikita natin yung design at saka yung dumi. Yan ang nagpapatunay na isa itong napakatagal na artifacts, no? Yung sinasabi nilang bagay na iginuhit ng mga sinaunang tao. Yung nakikita ninyo yung pagkaukit na yan ay hindi maganda at mayroon pang nakasulat na ang nakakabasa lang nito ay mga ancient Egypt, no? Ito yung mga nakasulat na isinulat ito ng mga tao noon, no? Ditong disenyo nito, yan, kung sino ang expert na makapanood nito, ay may kahulugan po ito. Balit di natin alam kung ano po ang kahulugan nito. So sa makakita, paki-comments na lang sa ibaba yung mga expert na makapanood kung anong ibig sabihin nitong nasa gilid, no? Hindi natin kayang basahin ito. Sa analyze ko lang, ito ay sobrang luma na, sapagkat ang pagka-carve nito ay tabingi pa, oh. Hindi maganda, hindi maayos, at yung sulat na yan ay nababasa po ng mga tao sa Israel, sa Egypt, no? Yan ay isang patunay na legit itong ating hawak. Yung kita mo yung dumi na yan, oh. Yan, sobrang tagal na nito. Makikita natin may 11, hindi natin alam kung 11 century yan, 1100, kasi yung design na yan ay yung panahon pa ng nabubuhay yung mga propeta doon sa Israel, no? Sa Ehipto. Kaya sobrang luma na itong ating nakuha nito.
At gumawa pala sila ng mga sungay ng elepante. No? Makita natin yan, no? Sobrang tagal ng panahon na yan. No? Yung may disenyo pa siyang nakaukit dito sa paanan. Ayan. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin yan. Ayan. Ito ay pagmamay-ari ng Egypt, no? Ayan, no? Antique. At mahigit sa isang ruler, mga 13 inches ito. 13 inches mabigat. Mga 1 kilo, estimate ko 1 kilo ito mahigit. So yan po ang magpapatunay na legit itong ating hawak na ivory. Ivory po ito. No? Bukod po sa mga disenyo na yan na nakasulat at sobrang itim na antigo siya, masasabi nating antique na hindi lang mabibili sa Lazada at Shopee. Na magko-comments na naman yan na nabibili sa Lazada at Shopee. Ito, wala kang makita, no? May mga kamukha kasi ito sa mga internet, pero wala kang makitang ganitong disenyo na luma. Tsaka hindi ganitong itim. Yan, may makikita tayo maraming mga kopya-kopya ng mga ganito. Pero walang dumi na kaparehas nito, na hindi ganito karumi at hindi ganito ang disenyo, no? Walang sulat ng mga ganitong nasa gilid, no? Kung mayroon man, mahalatang bago lang. Pero ito mahalatang, ito sobrang luma ito. Mayroon pang nakaukit dun sa pinaka-ilalim. Makita natin yung disenyo po yan ng taga-Egypt. So yan po ang palatandaan na legit itong disenyo. At makita natin yung grano. Yan po yung grano ng ngipin. Yung may mga parang bukbuk na layer. At matigas kapag tinusok natin ito ng, alam mo yung karayom, ay hindi basta-bastang natatablan. Kahit initin mo yung karayom ay hindi natatablan ng basta-basta. Kung hindi mo sobrang idiin talaga ng husto ay hindi natatablan, no? Matibay yung grano ng ng elephant tusk o ngipin po ng elepante. So sa tagal nito na nagkauka-ukaw, nabaon ito sa sa lupa. Nabaon ito, kahit na may lalagyan siya ay nadurog, kaya na-preserve pa rin kasi na may lagayan siya na plastic, no? At nakabalot sa clay, kaya medyo na-preserve pa siya. So talagang antigo, may mga disenyo na kakaiba at pasok sa testing sa tinatawag na elepante ng ngipin, no? Yung ivory tusk. So ang ivory tusk pala ay mas mahal pa sa ginto yan, no? $100 per 1 gram. So ang gramo po ng ginto is 3,000, yung 24 carats mahigit sa 3,000. Ito 5,000 ang per gramo. Antique pa siya. Kaya masasabi natin mahal talaga itong ganitong klase. So makikita natin ng ivory, puti siya, no? Pero nag-yellowish. Ito ay nanggaling sa Africa. Ito pong mga ganitong klaseng ivory, no? Pagkaputing-puti talaga, yun ay palatanda ang galing Thailand, yung mga ivory. Ito ay yellowish, ibig sabihin Africans ang pinanggagalingan ng sungay. Africans banda sa mga Middle East, yan, mga nag-yellowish yung mga sungay ng elepante. So yan ang palatandaan na galing ito sa ibang bansa, napunta lang dito sa Pilipinas, no? Paano kaya napunta ito sa Pilipinas, no? Ano kaya ang dahilan? So mahal itong ivory tusk na ito. Posibleng tayo lang ang mayroon nito, itong ganitong disenyo na may mga sulat na kakaibang klase na sobrang antigo, no? Paraon ito, maraming mga disenyo ng paraon pero hindi ganitong lumang-luma na talaga. So tsamba lang natin na nakakuha tayo nito. Sobrang bigat nga siya. So sa mga nakakaalam na mga expert sa mga antique,
paki-comments kung anong ibig sabihin nitong nasa gilid na nakasulat, no? Yan, no? Yan. Anong kahulugan yan sa mga mas magaling sa atin sa mga ganitong klaseng nakasulat sa antigong bagay na ganito. Siguradong may ibig sabihin ito. So, ito lang po ang atin munang ipapakita ngayon sa inyo. Ito pong ating nakuha. Legit talaga ito na treasure. Siyempre, atin pa po itong ipapa-certificate, no? Kasi pag walang certificate, pwedeng mababarat tayo. Madaling maibenta ito sa mga antique groups. Pagtatawaran lang nila ng hindi masyadong mahal kasi wala kang certificate. Pero pag mayroon itong certificate, siguradong makakapagpresyo tayo ng mataas, no? Pwedeng pag magipit, wala akong pera, may bibenta ko kagad ito ng kahit sa 20,000, mabilis ito. Kapag nagipit ako, ilang beses na ako nakabenta ng mga antiques na mahigit lang sa 10,000 kasi wala nga tayong certificate. So kailangan may certificate talaga ako dito bago ito maibebenta ng mahal. So yan, sobrang tagal itong ating nakuhang bagay, no? So yan lang po. Paki-comments po sa mga marurunong dito na nakakaalam kung ano po ang mga kahulugan ng atin pong nababasa sa side na yan. Thank you very much. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po.